Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Kumusta? Welcome to my channel. Ayan. So, konting update lang muna tayo ngayon. Ayan naman tayo sa So, sorry, inano ko lang itong microphone. Hindi pa kasi tayo nakakabili ng maayos sa microphone eh. Ito muna yung ginagamit ko. Hello, ayan, ayan. Gusto ko lang i-share sa inyo yung tawag dito. Gusto ko i-share yung yung project na ginawa ko last time. Kasi di ba nabanggit ko nga sa previous vlog natin. Sorry, ayan na, nasagahan ko kayo. Sa previous vlog natin na nabanggit ko na meron akong ginagawang project. So, ito siya, natapos ko na siya. Tada! Ayan. So, meron akong customer na nagpagawa na siya sa akin before ng tumbler holder ng anak niya. So, ngayon, nagpagawa ulit siya. Nagpa-customize ulit siya ng tumbler holder. Kasi nga, mas malaki yung size ng kanya. So, ayan. Medyo natagalan ako dito kasi nakailang ulit ako. Pero ito na siya ngayon. Ayan. Pwede rin nga siyang lunch bag actually. Hindi lang siya pang tumbler holder. Pwede siyang maging lunch bag. Handy bag, yan o. Kung ano-ano mang anik-anik ang pwedeng ilagay natin. Diba? Yan lang siya. So, ayan. So far, nagustuhan naman niya kasi pinakita ko na sa kanya. So, doon lang naman tayo natutuwa eh. Kapag doon lang ako masaya kapag yung mga creations ko ay nagugustuhan talaga ng mga nagpapagawa or, diba, bumibili. So, sobrang, yun yung parang, ano ba tawag doon? Parang, mas gusto ko yung parang ginugol natin na mas maganda yung feedback ng mga tao makaka-receive or bumibili sa atin ng creations natin, di ba? Siyempre, yun yung nakakapagpa sa atin, i-inspire na gumawa pa ulit dahil sa mga feedback nila. Positive feedback nila. Ayan, so ito na siya. Tada! Ayan. So sa mga susunod, ayan na naman tayo sa mga susunod. Ayan, gagawa tayo ng papakita ko sa inyo kung paano gawin yung tumbler holder. Na mas maliit lang siguro kasi yan, medyo matagal ko siya nagawa actually kasi nga mas malaki. Ayan, ano pa ba? So ito naman napakita ko na sa inyo yung mga cellphone holder. Ayan, sa cellphone holder. Ayan. And then, ito, ipopost ko siya actually sa FB page ko. Ayan, i-ano ko na lang siya sa screen. Screen pa tayo. Ayan, so ito yung mga cellphone holder. Ipopost ko siya sa page ko para, sa mga gusto kong order. Ayan, mag-message lang kayo sa akin. Siyempre, ito nga ay ginagawa nga natin, side hustle. Siyempre, ating ninegosyo yan. Diba? Sa gawa lang tayo ng gawa, inegosyo din natin. Ibanta rin natin, itinda rin natin, diba? Sayang naman eh. Siyempre, yun naman yung goal natin kahit paano mag-earn tayo kahit nasa bahay. At ito din yung purpose ng video ko or ng vlog ko para sa mga nanay na kagaya ko, sa mga pananay ko, mamshi ko or beshi ko na sa ngayon ay nasa bahay. Kasi nga, sa ngayon siguro wala pang capability na magtrabaho. Lalo na yung mga talaga nag-aalaga ng anak, di ba? Nag-aalaga tayo ng anak natin. Hindi pa tayo pwede mag-work kasi nga, mas okay na kumbaga, huwag kayo ma-pressure. Kung tayo ma-pressure, mas okay na nababantayan natin yung anak natin, di ba? Kung meron naman tayong provider, di ba? So, meron naman tayong masisipag na asawa at good provider. Di ba? Chill lang muna tayo sa bahay and gawa-gawa tayo ng ating mapagkakaabalahan. And then, yun nga, pwedeng gawing side hustle or pwede nating pagkakitaan. So, ayan, ito yung purpose ng video ko. Baka meron pa kayong matututunan, di ba? Baka for sure naman. Meron naman ako i-share sa inyo ng mga bagay-bagay na pwede yung pagkakitaan din. So, ayan. So, please stay tuned sa mga, sa aking channel, sa mga videos na i-upload natin. Kaya, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, please naman po, makikisubscribe naman po sa YouTube channel natin. So, syempre, ang ating minamanifest nga, ang ating goal ay sana ma-achieve natin yung mas marami pang subscribers. So, para ma-monetize naman din tayo. Para mas marami tayong ma-share. So, syempre, ang goal talaga natin, kagaya ko, for sure ng mga nanay, is mag-earn kahit nasa bahay. So, tara, let's go supportahan natin ang isa't isa. So, yan, message nyo lang ako kung meron akong maitutulong sa inyo. Ayan, so, yan yung mga ilang projects na nagawa na natin. Actually, napakadami pa. So,
abang-abang lang tayo. So, sa ngayon, hindi na ganun ka-busy kasi last time nga, may mga summative test ang ating anak. So, pinagtuunan din natin ng pansin yan. So, kailangan natin gumawa ng mga reviewers, kailangan natin i-review ang anak natin, and then, yun nga, responsibilidad sa bahay. Kaya, lately, medyo naging busy din ang lola mo. So, ayan. Ayan. Sorry. May konting commercial kasi medyo mainit talaga. Ayan, so babalik tayo. Since magkakamera nga siya ng birthday photoshoot. So, kailangan syempre ng outfit. So, syempre, hinanapan natin yung ko ng outfit. Pero, itong outfit na gagamitin niya actually, kumbaga, i-DIY ko pa rin siya. So, naghanap lang ako ng mga possible na pwede kong gamitin. And then, yung ibang materials ay bibilhin ko na rin. So, ito yung isa sa nabili ko. Sorry, ang ingay. Ayan. Pasensya na sa mga ingay ng tahon ng mga aso. Ayan, kaso makikita nyo yung reflection. Ayan. So, ito yung isa sa nabili ko. Ito, tada! Ayan. Simple lang siya, di ba? So, ito actually, lang niya, para makalangkas lang ng tuhod niya yung haba nito. So, dahil simpleng outfit nga lang yung natin. Ang bala kong gawin, actually maganda siya, ang ganda ng tela niya, pati ito. So, bala ko siyang i-DIY pa din. So, ang binabala ko is baka tanggalin ko yung sleeve. And then, lagyan ko pa siya ng details dito at saka dito sa sa pinaka-skirt. And then, kung ano yung possible pa na idagdag natin siya. So, ito yung So, hindi ko pa siya nalalaban na kasi kabibili ko lang nito. Nasa plastic pa nga siya. Ayan. So, yun. Naka-plastic pa. So, hindi yung natatanong kung magkano to ha. Baka magulat kayo. Napakamahal. Ayan. So, tumataginting na siya ha. 49,000. Charot lang. 49 pesos lang po ito, mga mamshi ko. So, di ba? Kung gusto niyo makatipid kayo, total isang suotan lang naman, lalo pag kami mga event or land photoshoot. So, kung hindi naman po kayo maselan, nakagaya ko, hindi naman ako maselan. So, talaga, sa thrifted shop talaga ako tumitingin ng mga outfit. Kahit ako, hindi din po kasi talaga ako, hindi ako maluho. Kumbaga, hindi ako maluho na tao. So, okay lang sa akin kahit sa ukay yan binili. Kung bakit naman yung binili, wala po sa akin problema yan. Susuot ako yung ganyan. Hindi sa anak natin, pamisan-misan, bakit hindi natin na-expose, di ba? Sa mga ganyang bagay. Kasi yan ang reality. So, hindi naman kami rich family. So, ayan, hindi natin ikakahiya yan. Hindi natin para, hindi natin kailangan magpanggap na, para makasabay lang sa society, kailangan ganito, ganyan. Kailangan magmukha kang, diba? Mukha kang mayaman or hindi ganon. Hindi kami ganon. Yung family namin hindi. Napaka-simple lang baga. Though may mga pangarap din naman. So yun yung minamanifest namin na someday, di ba? Kung may chance naman actually. Pero sana, di ba? Sana yung opportunity ay, di ba, mag-grab namin. Hopefully, sa mga susunod na taon, di ba? Gumaan-gaan nating buhay, di ba? Makapunta rin or tumira din sa ibang bansa. Yun din yung pinapangarap natin. So, pero sa ngayon, kung ano yung meron kami, kung anong meron tayo, ipinagpapasalamat namin yun. Kumbaga, ano meron? Ayan. G lang. Hindi natin kailangan magpanggap or magpabibo, magpabida-bida. Kailangan ganyan yung estado ng buhay nyo or something. Kasi hindi naman talaga ganun. Honest po tayo dyan. So, ito yung next project ko. Ayan. Ito yung next
project. Ayan, spice mo tayo kasi gagawin natin yung thumbnail. So, ito yung magiging next project ko. Paulit-ulit! Ano ba yan, girl? Paulit-ulit ka. Gagawin natin siya ng kumbaga, mas pack na outfit. Diba? Pack na outfit para sa birthday photoshoot. So, ito yung isa. 49 pesos lang to ha. Mas maganda siya sa actual, actually. Nakakatuwa kasi pagka, di ba, kailangan mo ng outfit na pang-isahan suotan lang naman. Tapos, actually, maganda yung tela niya, ha? Siguro, yung niyan, kumbaga ko sa store niya talaga bibilhin. Baka medyo pricey ito. Hindi ko lang makita yung niya eh. Kung meron siyang brand. Dito wala, nakalagay na brand. Pero, I swear talaga na sa ganitong tela, ganitong kung bibilhin mo siya sa store niya talaga, possible, siya, medyo expensive siya. Kasi maganda yung tela niya eh. At yun din yung isang reason bakit gusto kong bumili sa mga thrifted shop. Kasi, makakahanap ko talaga ng magandang tela. Saka, ayun nga, kakaiba, diba? Hindi siya yung pare-pareho. Ito, nakita ko din siya kasi ang cute lang niya talaga. Actually, hindi naman malaking bata yung anak ko eh. Pero ito, super mini skirt sa kanya. Iisip ko lang na possible, baka pwedeng magamit din. So, kung pwede natin siyang ipatong, diba? Ayan. Ito naman ay pumapatak siya na lang eh. Itong tatlo na to, 3 for 100 naman. Ito yung kasama niya. Tapos, ito yung isa pang skirt. Kasi, hindi ko pa nga sure kung ano yung, kumbaga gagawan ko pa lang siya. Pagpipilian ko pa lang siya. Ito yung isang skirt. Ayan. Silver, siya dito, lining. Then, maganda rin yung loob niya. Ayan na, may tela rin siya. Para siyang, ayan, meron siyang short sa loob. Tapos, ayan, parang palda shirt sa loob pa. Maganda siya actually, maganda. Maganda rin yung tela niya. Hindi siya makati. Ayan. So, ayan, may brand pa siya. So, 3 for 100 itong tatlo. Ito yung isa. Actually, malaki siya na dress. Long dress siya na parang sa akin. Actually, kasha to. Ganyan. Ito yung isa na napili ko. Ayan, mas mahaba naman siya. So, gradient yung color niya. Ayan, ito yung color niya. Sorry, medyo maano tayo. Ayan. Ayan siya. Ayan. Ang ganda rin, nagustuhan ko kasi ang ganda rin ng tela niya. So, pwede ko rin siyang, pwede ko lang siyang pagsama-samahin or gawin pang decor din. So, naisip ko nga din ito eh. Baka possible kung pwede i-insert sa loob. Like, pagsamahin siya. And then, bibili ako ng another, mga tela pa. Online na lang din. And then, at saka yung mga patches or yung mga fabric patches o yung mga fabric flower, butterflies, ganyan mga floral na pwedeng ilagay. So, yun yung naiisip ko, yun yung balak ko. So, ito mga to, actually, hindi ko pa nalalaban. So, lalaban ko pa lang din siya. Kasi nga, kabibili ko lang din. And then, nga siya. Busy nga lola mo. Masyadong busy sa bahay. Lately. So, ayan. So, itong tatlo na to ay 3 for 100 lang siya ha. 3 for 100. Diba? So, pumapatak lang ng 30 something ang isa. And then, ito namang isa. Sorry. Itong isa na to, 49 pesos lang siya. Ayan. Diba? 49 pesos lang siya. Saan ka pa? Diba? Isang suotan lang naman. So, bakit hindi tayo maging practical, di ba? Ayan. So, ako, mahilig talaga akong mag-ukay hunting. So, kaway-kaway sa mga nanay na kagaya akong mahilig mag-ukay-ukay. Walang masama dyan. Okay lang yan kasi mas okay na yung practical. Hindi ko yung kinahihiya kasi ba't may kahihiya, di ba? Hindi talaga akong mag-ukay. Ever since. Madami rin akong kilalang celebrities ha. Mas pinipili nila na, mamili din sa ukay-ukay, lalo yung mga pang-outfit. Kasi, unang-una, kaya ako nagugustuhan din sa, sa thrifted shop. Una yung tela.
Kasi may makikita ka na talagang tela na ano eh, maganda, mga cotton. Yun yung kasi una kong hinahanap, yung tela talaga. Kasi, meron naman yung may mumurahin din nga na mabibili, brand new na mura. Kaso yung tela, hindi din naman nga ganun ka-comfortable isuot. So, number 1 tayo dyan, yung tela niya. Tapos, syempre, yung style. Kakaiba eh, marami sa mga thrift or thrifted shop ay kakaiba yung mga design. Kakaiba yung tela, yung designer style. Hindi mo basta-basta minsan makikita dan sa bangketa or sa ang store man, even sa mall, hindi agad-agad. Kasi usually naman ang mga ukay or thrifted shop, galing naman talaga sa ibang bansa. Tapos, ayun, branded. So, marami na ako nabibili na mga items na talagang ano siya, branded talaga. So, okay yung brand. Ayun, di ba? Yun yung qualities na hinahanap natin pag tumitingin tayo or bumibili tayo sa ukay shop or ukay shop or thrifted shop. So, ayun. Di ba? Makakakita naman tayo na maayos na damit or maayos na item dyan. Meron pa nga mukhang bago pa talaga kasi may mga tags pa. So, kailangan mo lang talagang labhan mo yung linisin na maayos. Siyempre, babad sa Zonrox, warm water or mainit na tubig. So, ganyan tayo. Linisin lang natin na maayos, diba? Brushin na maayos. Maputiin, linisin. So, ganyan. Kung hindi kayo maselan. So, ayan. Napapakinabangan naman. At least, diba, practical na tayo. So, nakasuot ka na ng branded na damit. Diba? At least, hindi naman natin siya nabili ng original price niya. Diba? Nakamura pa tayo. So, nasa nagdadala lang din naman yan. Diba? So, agree kayo dyan. Alam ko madaming makaka-relate siya na, lalo na tayo mga Pinoy. Practical kasi tayo eh. So, yan, anyway. So, ayan, and ito na naman tayo So, ayan. So, na-share ko lang yung, yung ganap ko nung isang araw. So, nag-ukay hunt nga ako. Kasi nga, ayan, gagamitin namin sa photoshoot ng anak ko. So, i-update ko kayo sa mga kaganapan na yan. So, lalo na pag natapos ko na. Actually, i-record ko naman yung video, or yung procedure kung paano ko siya gagawin or during the process. Ayan. And, init. So, chill lang muna tayo ngayon. And then, so ito nga, nabanggit ko na ba ito sa video ko? So, ayan, ito yung natapos ko na project. Ayan. So, tumbler holder / pwede rin siyang handy bag. Ayan. So, sa mga gusto magpagawa, i-message nyo lang po ako sa FB page ko. So, ilagay ko na lang din dyan yung aking sa screen, yung aking FB page. Na sana din, i-follow nyo din naman at i-like. Kasi napakahirap talaga. Biro mo yung FB page ko na yan. Ilang taon na yata yan. Hanggang ngayon, hindi pa ako nakaka-100. Ewan ko, grabe. Sobrang, ang hirap makakuha ng followers. Ayan, so yan, kwentuhan lang muna tayo ngayon ulit. And then, sa separate video, ayan, gagawa tayo ng mga DIY, kung anong mga puting-tingin natin. Ayan, i-share ko sa inyo yan. Mga kananay ko, mamshi ko, beshi, ka-DIY ko, ma'am, sir, so ano ba dapat itawag ko sa inyong lahat. So, ayan, dito kami mga parang ibang country na rin tayo na viewers. Naks, alam mo, napakadami ng subscribers. So, pag nakita nyo to, if you see this, tama ba? Ayun na naman tayo, maging English barok na naman tayo. Please do subscribe to my channel. Ayan. So, pag nakita nyo to, makikisubscribe naman, isang pindot lang. Ayan, para sa more chikahan, more videos. Ayan. Para makilala nyo naman ako. Ayan. Kasi nga, lagi akong misinterpret.
Kasi, ayun nga, parang, ewan ko ba, lately nga, ano na naman ako, napapaisip, parang reflect. Kaya lately, hindi ako masyado nakapag-video kasi more on ano ko ngayon, parang, isip-isip lang muna, hindi naman, inire-relax yung mind ba? Relax lang yung mind. Parang, inaano ko lang muna yung, parang, gusto ko lang magkaroon ng peace of mind. Yung kinakalma, ayan, kinakalma lang natin ngayon. Kasi nga, ayun nga, meron din tayong, mga silent battles tayo kasi nga, ilang years din akong dumaan sa sa depression talaga. Dahil rin na nga rin siguro sa postpartum depression na tinatawag. Tapos, akala ko, after kumanganak, like 1 year to 2 years ko lang siya ma-experience. Pero hindi pala talaga. So, for sure, maraming nanay ang makaka-relate. Na hindi na talaga, hindi na talaga siya, hindi na natin maibabalik yung dati. Yung dating glow, yung confidence, di ba? Yung kung ano yung career na meron tayo dati, lalo na ako, hindi na talaga ako nakakapagtrabaho. So, sa ngayon, syempre, kailangan natin alagaan yung anak natin, or kailangan kong alagaan yung anak ko. So, focus lang muna sa pagiging stay-at-home mom. And then, ayan, kung merong konting side hustle, edi yun. More on, yung side hustle na sinasabi ko is more on, like yan, sa small business ko. Since mahilig nga ako sa crafts, yun, sa mga handmade, yun yung binibusiness dati. Small business lang naman. Pero, ayun, sana, di ba, dumami yung ating customers, magkameron tayo talaga ng opportunity. Kasi yun talaga din yung dream ko, magkameron tayo ng physical store. Ayan, kaso, mahabang proseso din. Pero, syempre, step by step, saka, ayan, at least meron tayo nasisimulan. Hindi na mahalaga kung gaano katagal yung pag-usad. Ang mahalaga ay gumagalaw tayo, di ba? So, kesa naman sa wala tayong ginagawa or gagawin. Kasi ako, ganyan ako dati, grabe yung frustration ko na, parang, gusto ko, may outcome agad na, lagi naman ako effort, ganyan, ginagawa ko naman yung best ko. Kasi lalo na ako, pag meron akong ginagawa na isang bagay, talagang, binibigay ko talaga yung best ko, yung lahat, attention, I give my all. Ano daw? So, alam mo na yun, kung kagaya ko kayo na alam mo yun, na talagang ginagawa lagi yung best sa mga bagay na ginagawa natin, lalo pag gusto natin. Lalo na itong craft. Hindi naman din siya madali gawin pero alam mo yun, masaya ako. Masaya ako sa ginagawa ko, kaya lang doon ako na-frustrate sa part na syempre, hindi naman pwedeng gawa lang tayo ng gawa. So syempre, gusto din natin na kahit paano, mag-earn. Kaso nga, sa ngayon nga, hindi naman tayo makakapag-earn ng, di ba, wala nga tayong work. So, sa ganyang paraan ko na lang siya muna ginagawa. And then, ayun. Pero at least ngayon, masasabi ko na ibang-iba na ako compare dati na talagang, grabe yung anxiety ko. Ko noon, sobrang nasa dark, alam mo yun, talagang parang nasa, ko nun yung time na yun, nasa dark time talaga yung time na yun. Kumbaga parang super, kumbaga negative lahat ng yung thoughts ko, yung even yung yung actions ko kasi that time parang hindi na ako productive. So ngayon, masasabi ko na nasa healing process naman na talaga ako. So hindi na kagaya ng dati na talagang alam mo yun, suko na lang ako. Parang bahala na kung anong mangyayari mamaya, kung anong mangyayari bukas. Tapos hindi ko sinasabayan ng actions more on sobrang basta, hindi ako organized. Ganun kasi yun hindi ko organized. Even yung thoughts mo. Tapos may time na okay ka ngayon, maya wala. Iiyak ka na lang, iiyak. Minsan kahit walang dahilan na alam mo wala namang masama nangyari in that moment. Pero may mga bagay na pag nag-flashback, grabe yung iyak ko. So, ganun ako before. Ngayon naman, masasabi ko na mas okay na ako. Still, pa rin. Kumbaga, nasa healing process pa rin. Kasi ganyan naman talaga, hindi naman nawawala yung ating, kumbaga yung mga pinagdadaanan sa buhay, lalo na pag kami pamilya tayo. So minsan, di ba, may time talaga na hindi naman talaga natin kinakaya emotionally and mentally. So, ayan. Pero at least, nakakaisip naman tayo ng mga solutions na, unlike before, na parang come what may na lang kung ano man yan. Hindi na ginagawa ng solusyon or ng paraan. Which is yun nga yung mali na thinking. Pero, ayan, for sure sa mga kagaya ko na may pinagdaanan din, hindi ko kayo din masisisi. Hindi natin masisisi yung sarili natin kasi nga, walang salita or bagay na makakapagpa-okay sa atin na, or advice na dapat ganito ka ganyan. Hindi po yan. It takes time kasi. Kumbaga merong process talaga yan. First, yung environment. So, masasabi ko ngayon na mas okay yung environment namin.
So, umalis kami sa dating place namin na kung saan madaming tao na mas nakaka-trigger. Maraming tao na nakaka-trigger na, alam mo yun, para ano ka ulit, ma-trigger at then ma-push ka na naman na, alam mo yun, ma-depress ka or mag-isip ka, alam mo yun, mainis ka. Ganun kasi eh. Pag hindi okay yung environment mo, wala. Talagang dyan ka masusubukan. Pero pag okay yung environment mo, yung mga taong kasama mo, mas magiging okay ka rin eh, di ba? Lahat tayo, mas magiging okay tayo kung okay yung environment namin, hindi toxic. Kasi yung sa inalisan namin before, yung city talaga. Kasi yung lugar na yun, ang daming ang daming taong, alam mo yun, sobrang toxic nila as in. Sobrang toxic nila, like, kung kahit wala kang ginagawang masama. Talagang ipaparamdam nila na ayaw nila sa'yo. Ganun din kasi yung na-experience ko, kaya lumala din yung depression ko kasi, noong time na yon, nandun nga kami sa lugar na yon. Ang daming tao na feeling ko ayaw sa akin, kahit wala akong ginagawang masama. Kasi ewan ko kung ba't ganun yung tingin nila sa akin. Parang feeling ko hindi ako welcome, ganun. So, ayun, kahit wala ka namang ginagawa, ewan ko bakit ganun yung most of the time tingin nila sa akin. So, ayan. So, syempre, mas pinipili namin ng asawa ko yung peaceful ba, yung mas meron kaming peace of mind, mas okay kami. Kaya we decided na balik kami sa city or place kung saan kami nag-start before as a family. So, ayun, mas okay kami ngayon dito. And then, ayan, wala na yung mga toxic people na kahit hindi naman related sa'yo, kasi hindi naman related yung iba eh. Hindi naman related talaga sa amin eh. Like, basta kakilala lang ni ganito, ganyan, or nakikilala mo lang, or part from the past, na sobrang toxic, as in, sobrang toxic. Kaya, ayan, iwasan yung mga ganyan tao. Yun ang ma-advise ko sa inyo. As much as possible, pumunta kayo sa environment na mas, alam mo yun, mas mapapabuti kayo. Mas okay nga yung akala ko kasi dati parang ang lungkot pag wala kang masyadong kakilala or kasama. Pero parang mas okay yung ganun. Mas okay yung ganun na family mo na lang talaga yung isipin mo. And then ilang friends, ilang friends talaga na yung totoong kaibigan na alam mo yun, yung makakasama mo or pumapalibot sa'yo. Diba? Mas okay yan. Mas makakatulong yan sa mental health mo or mental health natin. Yan yung ating pagtutuunan ng pansin. Hindi na yung luxury talaga. So, ang totoong luxury sa akin ngayon talaga is yung peace of mind. Yan lang talaga as in. So, yun yung pinagpapasalamat natin everyday na sa ngayon mas may peace of mind tayo. Kasi nga, for sure lahat naman tayo, dumadaan sa ganyan. Ako hindi ko itatagli na dumaan ako talaga sa parang dark time na sobrang, alam mo yun, as in, basta parang hindi ako yun, alam ko hindi ako yun. Naging parang, hindi mo pala away, pero alam mo parang patola ka, like may mga taong iti-trigger ka, wala kang ginagawang masama, ibabatuhan ka ng something, negativity, ang gagawin mo, mabatuhin mo din ang negativity. Ganun ako before, so ngayon, na lang talaga, mas pinipili ko na mas maging positive tayo, kasi yun naman tayo before eh, ganun naman talaga ako before. Dahil nga lang sa mga pinagdaanan sa buhay, mababago talaga tayo. So ngayon, parang masasabi ko na mas, alam mo, bumabalik yung dating ako. Or may changes na, pero in a better way or good way. Kasi kailangan naman talaga kailangan natin magbago, hindi tayo po pwedeng kung ano yung nakasanayan natin, lalo na yung mga bagay na hindi naman okay or makakabuti sa atin, kailangan na natin yung alisin. Ano po, lalo na sa kagaya ko na may pamilya na. So, hindi na tayo pwede maging selfish. So, ayan, iisipin natin kung ano yung makakabuti sa ating pamilya. So, ang dami kong hanash. Sige, kasi sabi ko, kwentuhan lang muna tayo ngayon. Ayan. So, ayan, sa susunod na video, papaalam na muna ako sa ngayon kasi medyo mahaba na to. Kasi baka maumay na kayo. Alam ko maumay na kayo sa first lock na to. So, sa susunod na video, gagawa tayo ng mga iba pang DIYs. So, ipopost natin yan dyan. So, ngayon naman, feeling ko, mas may time na ako na makapag-record. So, abang-abang lang po tayo. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe at dumaan po ito sa inyong, ano ba, YP or sa feed. So, ano YP, FYP? Sa feed. So, ayan. Please do subscribe my channel. Please. Ang ating goal ay at least ma-achieve natin yung 100 subscribers to 500 subscribers lang muna. So, syempre, ang ating minamanifest pa rin ay sana, wishing na maabot natin yung hoping na maabot natin yung thousands of subscribers, di ba? Bakit hindi? So, yun yung ating minamanifest ang ating goal. Yun ang ating pina-pursue. Ayan. Diba? Ano mo sinasabi? Tapos yung mapapansin nyo, hindi pantay yung nails ko, yung isa may nail polish, yung isa wala. Ayan, so, see you again sa next video. So, abang-abang lang tayo kung ano yung gagawin ko. And, ayan, sana na sa maayos kayo na kalagayan. And then, lahat ng mga pagsubok at pinagdadaanan sa buhay ay malampasan natin. So, see you next time. And please do subscribe to my channel. See you next time. Bye-bye.